Ito na po mga ka-reels na ano na natin, natanggal na natin yung mga mangga. So yan, ano na natin, i-blend. So dyan. After natin dyan, natin yung ating, lagay na natin yan. So, ilagay na natin to mamaya sa ating stove. Lulutuin na natin mamaya-maya po, okay? Yan. Tilukin natin yan, ha? Kasi sayang. Yan po yung after po natin mag-blend ng ating mango, pinino-pino. Ayan na po, ito na po. Inalagay ko na po sa stove. Tapos maglalagay po tayo ng sugar. Unti-unti lang po. Ito ay siguro almost 10 minutes po na po itong nakababa dito. So, unti-unti na po natin ilagay ang sugar. Yung sugar po, pwedeng yung 1:1 yung ratio nyo, or pwedeng yung depende na lang sa inyo, kasi sa amin kinukontrol ko kasi may mga diabetic kami. So, ito konti-konti lang. Tingnan ko muna kung gaano nakatamis. So, binilang ko po to mga 15 cups ata to lahat ng ating mixture, yung ating mango puree. Pinuri ko to siya, puree. So, mga 16 cups. So, i-try ko muna. Unti-unti. Tikman ko na lang kung hanggang saan yung pwede ng sugar niya. And then, pag mag-sticky na po siya, na po yun. Yan. Dagdagan natin ng konti. So, 16 cups po ito lahat. Masyadong marami po. Actually, may iba pa po na hindi ko na po sinalo kasi medyo makakaspoil na po siya sa pinili ko lang po yung linagay ko dito. So, balikan na lang po natin ito mamaya-maya pag na po siya, yung sticky na po. Okay? So, ito ay medyo malayo pa siya. So, kailangan yung takpan kasi puputok-putok siya. So, ito na po guys. Nasa kalagitnaan na po tayo. So, pantayin na lang po natin hanggang mag-sticky po siya. Medyo marami po. First time ko pong gumawa ng ganito karami. Hati-hatiin ito ng ating pamilya. At saka yung donor ng ating mangga. Shout out kay Ida at saka sa pamilya niya. Kasi pag pinuhanan niya ng din mangga. So yan. Yung sugar, kayo nung mag-adjust ha. Ito kasi medyo maasim, so dinagdagan ko, dinami-damihan ko na lang kasi parang iba ang lasa niya, masyadong maasim-asim. So yun, so adjust nyo na lang ha, hindi ako nagbigay ng measurement kasi nga iba-iba yung lasa ng ating mangga. Pag sweet, so konti na lang. Pag medyo katulad nito, medyo maasim-asim, dagdagan nyo na lang mga ka-reels ha. So, balikan na lang po natin yan. Ito na po ka-reels, na ko na po. Ready to go na siya. So, ito nakalimutan ko ipakita sa inyo. Naglagay din ako ng kalamansi. Ito. Mga I think 1/4 kilo siguro to linagay ko na dito. Nakalimutan ko. Hindi ko na na-videohan. So, ito ay ready to go na po. Ayan. Na po siya. Sticky na po siya. Ayan. So, pag ganyan na po, ready to go na yan.
And so, papatayin na po natin to. Then, papalamigin. And then, ipapak po natin. Ano natin sa bote. Pero since gabing-gabi na po, medyo late na. So, magpa-part 2 na lang po tayo sa paglagay nito sa mga bote. So, ano ko lang muna ng konti kasi kakalagay ko lang ng lemon. Then, i-off ko na po to. Then, ilagay natin sa sterilized na bottles. Okay? Pero, since kasi late na ng gabi, so, bukas ko na to ipapak po. Ilalagay natin sa mga sanitized bottle. Okay? So, see you to the next one, Karels. Thank you for watching. God bless you. Keep safe. Ingat po kayo lagi at kung may problema, huwag katabiling tumawag sa Panginoon. Kasi nandyan lang siya, handang makinig sa inyo. So, God bless. See you to the next one.